Magdalena para bigyan ko po kayo ng update kung ano na po ang kaganapan po dito. As you can see, kung nakikita nyo po yung background ko po, napakaganda na po. Hindi ko po sukat akalain na yung dating Estero de Magdalena na puro bahay po mga kababayan, sobrang maganda na po ngayon. Ginawa na po siyang linear park. As you can see, ito pong pinaglalagyan ko po na camera. Ito po, pakita ko po sa inyo. Yan po. May mga upuan na po. Yan. Pinturado na po yung daanan po rito mga kababayan. Doon po tayo nagbula kung saan po tayo pumasok. Yan po. Kapag po ito diniretso po natin mga kababayan, ito po itagos sa Recto Avenue. May mga halaman na rin po mga nakatanim po dito mga kababayan. Ito po. Yan po yun mga kababayan. Kung matatandaan nyo po, kung mababalikan nyo po yung last vlog po natin last year about sa Estero de Magdalena, I will link that video o vlog dito sa description box below. Check nyo lang po. Magbabalik tanaw lang po tayo kung ano po yung nangyari noong June 20 noong nandito po tayo. Araw na po yun mga kababayan. Kasalukuyan po nagaganap yung paglilipat o pag-aalis ng mga kababayan po natin dito. 4 na araw po ginawa yun kung hindi ako nagkakamali mga kababayan. Yung unang araw, yung nandito po tayo, June 20 po yun. Then yung sumunod, June 21, June 26, and June 27 po. 4 na araw per batch po yun. Yung pagkuha ng mga o paglisan ng mga kababayan po natin dito. Almost 270 na pamilya ang kailangan umalis po dito sa Estero de Magdalena. Magbabalik tanaw lang po tayo. Ito po yung mga video. Panoorin nyo po. Nasa master list. Kaya hiningi sa akin Urban 4. Ganun mo yun. May mga master list. Andun yung mga name ng mga lilipat ng 13. Okay. So, sa tingin nyo, mga kailan ho kayo makakalikas ho doon? Sabi po sir, dapat kahapon sir, kung naibigay yung Urban 4 ko, naisingit ako kahapon. Kaso lang yung mahawak ng Urban 4 ko, umalis. Nakita nyo ba yung lugar doon sa 13? Nakita. Wala nga daw tubig. Wala akong tubig? Ganun. Kasi ilang taon na po pala kayo dito na nakatira? Umpisa po ng 1989 po ako sir. Karamihan. Almost 1980s pa nag-start mo na no? Dito tumira. 1989 po ako dito sir. Ganun ba? Ako matagal na rin ho Kaya maski naman dapat talaga mabigyan ako. So, mga ilang years na kayo dito sir nakatira dito sa Estero de Magdalena? Misis ko dito na pinakano. Dito. Hindi matagal-tagal na. Kasi karamihan ng mga nakatira dito, almost 1980s. 80s. Ayun sila. Oo. Ayun. So, nakita nyo na ba yung magiging bahay nyo sa 13? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Medyo may kalayuan sir. Nandito ba yung trabaho niya sir? Nandito. So, panibagong adjustment po doon. So, mga ilan yung marami na yung kamag-anak nyo rito sir? Marami na. Ano lang? Yan, marami rin kami. Marami rin ho. Okay. So, sa tingin nyo, okay naman sir? Worth it naman yung sabi ng PRRC na kailangan kayong ilikas? Kailangan talaga. Para din. Oo nga sir. Kasi hindi na yung ordinary plastic styro yung nakikita natin dito. I think mga appliances, mga parts ng appliances meron na rin dito. Tapos mga dami yan, basura talaga. Yung basura nyo. Oo nga sir Ayan. 270 mga pamilya, mga ka-absolute yung kailangan ilikas dito. Kasama na yung family ni Sir J. Kaya worth it naman kasi kung nakikita nyo naman mga ka-absolute yung sitwasyon dito sa Estero de Magdalena. Isang tapak mo lang is possible talaga malalaglag ka sir. Kayo ba sir? Medyo na-disgrasya na ba kayo rito? Oo, maraming best. Yung kalagayan dito mga ka-absolute, nakikita nyo naman, sobrang kapal ng burak, ang dami ng basura. Iba-iba yung basura makikita mo dito, hindi lang basta bote plastic, mga styro, mga gulong, sako, pati nga mga appliances, sobrang nandito na rin sa loob ng kanal na to, or burak. Grabe yung kapal. Hindi ko ma-explain kung na nakikita ko parang lalagyan nito ng ganitong pader ng PRRC para maayos yung kabilang side. Then hanggang dun sa stretch ng Estero de Magdalena, medyo mahaba-haba tong estero na to mga ka-absolute.
Ano pangalan po nila? Clarissa po. Clarissa. Bigyan nyo sila ng authority na baklasin na yung bahay nyo. Kami po, Ito yun. Certification po yan. O, ilan ho yung ano? Ilan yung anak nyo dyan? Okay. Dalawa. Oh. So, okay naman po sa inyo na okay naman. Para din naman po sa safety rin nila. Mga kababayan, mga ka-absolute, as kung makikita nyo po sa ating harapan, yan po yung Recto Avenue. So, doon po tayo nang galing, doon sa kabilang entrance, kasi dito sa Recto entrance po natin is sarado. So, pero kung mapapansin nyo, ito, napakaganda na po rito sa area na to. Dati, yung last year, 2019, sobrang dami po ng bahay ho dito. Ayan po, dito po yung unang kinalas po ng mga bahay. Ang nakikita nyo po sa harapan, yan po yung Recto Avenue. Yan po yun mga kababayan ha. So ito po yung parang mini na tulay ho dito. Then ito po yung Estero de Magdalena. Yan, as you can see dito sa part na to, yan, sa bandang ilalim po ng tulay. Sobrang dami po ng basura, plastic cups, styro cups. Yan, kung ano-ano po yung mga basura po nakikita ho natin dito. May mga kahoy-kahoy pa ho. Yan. Pero dito sa part na to, ito na po. Dito po magi-start yung linear park ho natin. Nung last 2019, sobrang dami pa po ng mga bahay po rito, illegal settlers ho dito na marami po nakatirik na bahay ho dito, mga kababayan. Pero ngayon, tingnan nyo naman po yung naging development. Yan po, ginawa na pong linear park po. Yun nga po, yung nagbalik tanaw ho tayo. Almost 270 po na pamilya po ang kailangan lumisan po rito at dalhin po sa 13 Martires sa lungsod ng Cavite, mga kababayan. Ako po ay sobrang natutuwa sa mga naging development po rito sa Estero de Magdalena since yung last na pumunta ho tayo last June 20, 2019. Dito pa lang sobrang dami pong nakatirik na bahay. Dito po sa kinakatayuan ko, hanggang doon po yan, doon sa kung saan po tayo nagmula. Yan po mga kababayan. Tsaka dito nga po sa kinakatayuan ko, sobrang marami pong nakatayong illegal na settlers. So yung bahay po na kung saan yung mga ilang kababayan po natin, nakakalungkot man isipin na dito po nagtatapon po sila ng mga basura dito sa estero po natin. Kaya nga po nabansagan po yung Estero de Magdalena. Isa na nga to sa pinakamaruming estero dito sa lungsod ng Maynila. Yan mga kababayan, no? Carabao grass na po pala to. Yan, dinidilig ni Kuya. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Mario. Sir Mario, yan. Ito yung mga Carabao grass. Pero mga Kuya Mario, may mga bata pa ba mga pumapasok dito na wala naman na nagdudumi? Okay. Yan. Yan, ito. Napakaganda na mga kababayan, no? Ilang kayo gumagawa ngayon dito, Kuya Mario? 5 po. 5. Ayan. Yan po mga kababayan, dinidilig po ni Kuya Mario itong Carabao grass natin dito sa gitna ng linear park. At the same time, ito, may kulay na po yung pader ho natin. Ito yung light brown. Pati yung kabilang side Kuya, no, ng pader, pipinturahan din ho ng same light brown din. Pero yung primer yata nakita ko kulay puti. Kulay puti yung kulay puti yung yung ibabaw.
Yan, as you can see dito. Pero ito yung pinaka-primer na. Yan, light brown mga kababayan. Yan. Ayun, mga Kuya Mario, maraming salamat ha. Kasi kanina nandito ako, wala pala kayo. Nag-lunch break pala kayo. Ayan. Ayan, okay, maraming salamat Kuya Mario ha. Thank you. Thank you Kuya. Thank you Kuya. Ayan. Ay, pinipintura mo pala yung gilid Kuya, no? Ayan. Ito, ito na talagang primer natin, no, Kuya, no? Light brown. Ayan. So, para naman, Kuya, kamusta naman yung pagpapaganda ng linear park natin dito? May mga kababayan pa rin ba tayo na pupunta rito or nagtatapon ng basura dito? Wala naman. Sa kabila lang talaga. Yan. Nahagis nila galing dyan sa kabila. Ay, nahagis papunta rito? Oo. Mga diaper ho ba? Meron isa. May mga... Nako. Grabe. Nakakalungkot naman yan. Mga minsan basura. Mga tumpok na basura, mga plastic talaga. Oo, naka-plastic. Nako. Pero... Ano naman po sabi nyo? O kinakausap nyo ba sila o ano? O... Hindi na kasi baka magalit pa yan sa amin. Oo, kasi hindi naman nyo nakita no, Kuya, no? Tatanggi lang yan. Oh. Ayan, maraming salamat ko. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Mark. Sir Mark, ayun. Si Sir Marius, Sir Mark, ayan. Kaya maraming salamat, Kuya. Ayan. Yan po yung nakakalungkot dito, mga kababayan. Yan po, sabi po ni Kuya Mark, may mga kababayan po tayo dito sa kabilang side. Ayan po yung mga nakatira ho dito. Sabi po ni Kuya Mark, may mga nagtatapos sila ng basura ho dito. Talagang tinatapon papunta rito sa linear park ho natin. Nakakalungkot po kasi nga hindi po naman ho talaga nakikita nila Kuya Mark kung sino po yung nagtatapon. Pero yun nga, pagpunta ho talaga nila rito, nakikita nila na may mga tumpok na basura ho dito. Nako mga kababayan, sana po pairalin naman po natin yung disiplina sa katawan ho natin, mga kababayan. Para din naman to sa atin tong linear park, mga kababayan. Para dito rin ho kayo magpahinga, unwind. Kasi para sa atin to, mga kababayan Kaya kailangan natin po alagaan. Mga kababayan, meron lang po ko ipo-pull up na quote galing po sa ating butihing mayor na si Mayor Isko Moreno. We have to change the mindset of our people. Hindi dahil mahirap tayo, kailangan dugyot tayo. Hindi totoo yun. That is not true. Yung pagiging mahirap, that is economic. Yung pagiging malinis, marumi o dugyot, that is character. Words of wisdom galing po kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Mga kababayan, maraming po salamat at sinamahan niyo po ako dito sa ating pagbabalik tanaw dito sa Estero de Magdalena, at ito po yung naging resulta. Sobrang maganda na po ang Estero de Magdalena. May mga part pa rin, mga kababayan, to be honest, na marumi, may mga basura. Then may mga kababayan pa rin po tayo na nakatira dito sa kabilang side ng Estero, which is sana magawan po ng paraan ng ating gobyerno na sana mailipat po sila sa safe na lugar, na ligtas, lalo na po yung mga bata, dahil po napakadelikado po maglaro yung mga bata dito along Estero. Kaya nga po yung last na interview ko, last 2019, may mga bata na po, kahit mga adults, na nalalaglag po dito sa Estero de Magdalena. Mga kababayan, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong travel vlogs and Manila updates. Hanggang sa muli, mga kababayan, mga ka-absolute, kita-kits, take care, God bless, and maraming salamat, Lungsod ng Maynila.